school bukol siya eh. Yung mga kartel ay ang namumuyan, yung kapatid daw ni ni Lisa. Wala, sila lang makikinabang diyan. So, sama-sama tayong ibabaon sa hirap at gutom ng presidente na yan. Ka, Yusek Ben, please, ayun, go na. Alam mo, kung titingnan mo ang puso ni Bongbong Marcos, wala siyang pagmamahal sa mga magsasaka at sa mga producer dito sa ating bansa. Wala siyang pagmamahal. Wala talaga. Bakit? Iskol bukol siya eh. Hindi siya dumaan doon sa mga pinagdaanan natin noong panahon na tayo po ay magsasaka at ang hirap na magsasaka hanggang ngayon maghirap pa rin dahil wala siyang puso. Dahil wala siyang puso, so ang kanyang solusyon, walang production, walang tulong sa mga magsasaka, mag-import tayo. Kahit na 15% pa ang pagbaba noon sa tarif. Walang mangyari dyan. Dahil, alam nyo, sinabi mo, cartel, di ba? Marami dyan. Marami. Cartelization, may mafia dyan. No? So sila ang makikinabang dyan. Correct. Sa tingin ko nga, yung mga cartel, ang namumuna doon yan, yung kapatid daw ni ni Lisa. Ang tawag sa kanya, dyan Mike Alpha. Komisyon, di ba? Oh, si Mike Tapos, Alpha. di ba? Ganito. Tapos, hindi pa rin bababa ng 20 pesos yung nung bigas natin. Bakit? Dollar ang inyong ibaba. Dollar, piso, dollar pa rin yan eh. Ang index na piso, dollar. Tama. Kahit mag-import ka, dollar ang gamit mo pagbili sa ibang bansa. So paano ka mag-20 pesos? Maliban doon sa mga sinasabi natin na mga kartel, mga mafia. Wala, sila lang makikinabang dyan. So, sama-sama tayong ibabaon sa hirap at gutom ng presidente na yan. Ayun nga. Yusek Ben, napaka-emotional pero very valid ang iyong assertions na ito'y paglulugmok sa ekonomiya at walang puso at damdamin sa kalagayan ng mga magsasaka at mga masang tatamaan nito sapagkat hindi mangyayari ang mababang presyo sa bigas kundi pakikinabangan ng bilyones na mga rice importers at mga rice big time rice hoarders and cartel. Peter, gaano kahalaga po itong issue na ito that will determine kung maitatawid pa ni Marcos Jr. ang krisis politika sa malubhang paghukay niya ng libingan ng buong bayan dito sa rice tariff na tatanggalan niya ng 20% taripa at babahain ng imported na bigas ang ating bansa at gutom pa rin ang resulta sa mamamayan at mga magsasaka. Mahalaga ka, Eric, dahil may krisis na umiiran. Krisis, no? Kanina nga, habang nagsasalita si Yusek Ben, sumilip ako sa FB at nabasa ko yung isang kaibigan natin, si Ed Alunan, in his reaction, dun sa kay Senator Amy Marcos na pinupuna niya itong hinggil dito sa inilatag na 15% na taripa. Alam mo ka Eric, to be frank and candid about this, Yusek Ben, I cannot articulate very well tungkol dito sa usapin ng ekonomiya, lalo na dito sa agrikultura. But sa simpleng pakikipag-usap sa isang magaling na mayor diyan sa Tarlac, sa Concepcion Tarlac, na isang planter, naipaliwanag niya sa akin mabuti yan. At itong take note, itong mayor na to ay tagapangkilik ni President BBM. Ito, may mga taong ganito na marunong nakakaintindi sapagkat siya magsasaka planter siya, at naunawaan niya to. Bagamat siya nananatiling tumatangkil kay BBM, nalulungkot siya sapagkat yung mga nagpapalakad ng mga usapin ng kabuhayan ng bansa, itong Department of Agriculture, ay hindi nila naintindihan kung ano ang kanilang gagawin. At the end of the day kasi, ang presidente ang nagpapasya dito, o ang kanyang first lady, So nasasadlak lalo yung bayan, Kaya nga sabi ko, ang tanging masasabi ko lamang dito ay they need to confront the issue. Hindi nila hindi nila hinaharap ito, Hindi nila alam kung ano ang gagawin nila. Okay. Tama. Okay. Malulubog sila lalo at mapapadali itong galit ng taong bayan. Gutom Bito ka yan. Bito ka. Walang lunas diyan kundi harapin mo yan. Hindi mo pwedeng ilibangin ng mga tao sa matagal na panahon na makikinig sila ng mga tugtog at mga sayaw sa entablado. Pag uwi nila gutom pa rin sila. Yan lang po muna ang masasabi ko dyan. Klaro.
Yusek Ben, common question again sa inyo ni Peter. Before po itong hindi mapigil na pagsirit pataas ng inflation. Na ang resulta niyan ay purchasing power lugmok, devaluation, paglagapak ng value ng peso, at Inflation. pagtaas sa inflation naman doon sa mga purchasing power at pati na sa presyo. Ang devaluation naman doon sa power of the peso to play in the market na halos nawawala na ng value ang peso. Yusek Ben, bago po yun, may pumasok na question na common sa inyo ni Caramon. Mukhang ang nakikinabang ng todo sa babangon muli at unit team call ni Marcos Jr. ay ang mga oligarkong pamilya na nagkokontrol ng kuryente, tubig, eroplano, transportasyon, at pati na po sa malalaking negosyo ng import-export at mga minahan, including ang mga pinsan niya. Na lumalabas pa dito ang pangalan, pati ang ambassador to the US na si Babes Romualdez, Ambassador Romualdez, ay kinu-question ang involvement nila sa minahan sa Surigao. That's another issue, of course, na pumasok dito. At maliban sa mga oligarko at mga kapamilya nila na nakikinabang ng todo sa mga patakarang hindi naman tumutugma sa realidad ng kabuhayan at kalagayan ng mamamayang mahihirap, ay ang mga sindikato at smugglers na umiikot din ang mundo sa kanyang asawa at sa grupo nila at sa mga bayaw niya. Gaano kaimportanteng makita ito ng mamamayan that this is not just simply a failure of leadership and misgovernance, but a very questionable direction kung bakit may pamahalaang ang kanyang tinutugunan ay ang pagpapayaman at pagpapabundat sa mga sindikato at smugglers at sa malalaking mga pamilya na hindi naman nakikinabang sa kabutihan ng kanyang patakaran sa programa, ekonomiya o politika ang milyong-milyong mamamayang Pilipino. Yusek Ben and then Caramon, your reaction. Alam mo, kaya gusto kong, alam nyo, gusto kong maibalik sana si Digong sa pagka-presidente. Dahil si Digong, isang saya, stop. Yun. Tahimik ang mga oligarch nun. Diba? Nagsalita si Digong, tahimik ang mga oligarchs. At tahimik din yung mga sindikato, tahimik. Dahil pag sinabi ni Digong, papat ka dun. Wala yan kay Bongbong ngayon. At saka, bakit wala yan kay Bongbong? Dahil yung mag-asawa na yan, hindi naman pagsisirbisyo sa taong bayan ang kanilang pagka-leader sa bansa, kundi ibabangon nila Ang yung sarili nila. pagkadapa ng kanilang pamilya noon, lalo na si Bongbong Marcos. May trauma yan. So, gusto niyang makiganti. He's a vindictive leader. Gusto niya maghiganti sa mga taong nagpapaalis sa kanila. So, itong nangyari ngayon sa taong bayan na ginigipit niya ang taong bayan sa gutom, sa hirap, ito ang kanyang ganti nung pinapaalis sila sa Malacanang. Ito naman din si Lisa, na tinatawag ni Marlica na Lisa Satanas, meron din siyang insecurity noon. Kasi alam nyo, si Lisa, hindi naman yan fake na Aranita yan, hindi mayaman. Si Gregi Aranita ang mayaman. Inaapi daw siya ng mga Marcos noon. Kaya nga, sabi niya sa interview ni Katunying, daughter outlaw siya. So, meron siyang insecurity. Kaya nga, nais niya magpapayaman, babangon na yung sarili niya para matumbasan niya yung kayamanan ng mga Marcos at kilalanin siya na isang mayamang tao. Yun din. So, ano klaseng leader? Presidente at may asawa kang ganyan, kung yun ang kanyang mga pag-iisip ganyan, kanilang pag-iisip na ganyan, wala. Kaya nga ako nag-advocate ng Marcos alis dyan. Kasi kung manatili ang ganyan, ang kanilang utak, pag-iisip, wala na tayong patutunguhan sa bansang ito. Kailangan natin talaga ang isang patapang na leader, tapat na leader, may kakayahan na leader, at may malasakit sa taong bayan na leader. Yun ang kailangan natin. Hindi yung namumunuan ngayon. Alam mo kung mag-poll survey before the answer of Peter Caramon, no? Na kung pwede pang ibalik ng mamamayan si Pangulong Duterte, the kind of Duterte brand of leadership, decisive, strong-willed, pro-people, at hindi mo pwedeng takot-takutin para gulatin mo na kontrolin ng gobyerno pabor sa mayayaman, oligarko at mga kriminal at mga sindikato. Kaso may batasin na nagbabawal sa kanyang tumakbo muli. When people will be allowing him to run or become another, kahit sa habang buhay pa siya dyan, ay tingin ko mananalo sa poll survey ngayon na ang hinahanap nilang leader ay Duterte, si Rodrigo Duterte. But anyway, there is a vice president there na na-elect nila. That's another question kung siya ba ay mamumuno sa oposisyon sooner
para pamunuan ang pagreforma sa gobyerno, ang pagbangon ng totoo sa bansa, yung redeeming the country, redemption of the country, and redemption of the people. Karamon, Sana. your reaction dito sa, ang gobyernong ito ay nagpapatakbo, sindikato, pabor sa mga oligarko at walang damdamin o ano man lang nikatiting na pag-aruga sa milyong-milyong Pilipinong naghahanap ng pagkalinga ng matinong pamamahala ng Pangulo at ng gobyerno. Nabanggit mo yung immediate nila lang, Kyrie. Nabanggit mo kasi yung yung salitang opposition. Wala nang opposition dito eh. si Jan sa Senate si Senator Pimentel in-announce pa niya nagpapasalamat siya na in-appoint ni BBM yung kanyang asawa Sa pa yun. bilang special envoy. I think yan yata sa UAE, sa United Arab Emirates. Anyway, ganyan ang politika natin ngayon, Talagang bastusan, alam mo yung sinasabi ni Yusek Tangke, tungkol sa yung kanyang pag-alala na nami-miss niya yung panahon ni PRRD. Totoo naman Natatandaan mo nung nagkaroon ng krisis ng tubig dito sa Pilipinas? Yes. Nasa Davao siya, Talagang makikita mo sa TV yung mga tao pumipila, nirarasyon ng tubig ng bombero, Sabi niya, nagsalita siya. Sabi niya sa MWSS at saka dun sa private sa Maynila at saka yung Manila Water. Bukas, uuwi ako. Babalik ako ng Manila. At pag binuksan ko yung gripo sa Malacanang, walang tulo, hindi ako pwedeng mag-shower. Mga lagot kayo. Instantly. Nagkaroon Nagkaroon ng tubig. Halimbawa, yung utang ng Philippine Airlines na meron yatang 6 billion Mahigit. na hindi nababayaran kaya umabot kaya lumaking gano'n ng 6 na billion kung ano mga Cheche Boretyan sinasabi ni Lusutan kung ilang presidente nagsalita si PRRD sabi niya magbayad kayo bibigyan ko kayo ng 2 or 3 days yata para magbayad at pag hindi kayo nagbayad sabi niya hindi na kayo makakalipad dyan I-take over nila ang airport. i-take over nila nagbayad Bayad. Pero mo ilang presidente yung pinagdaanan. I mean yung ganyang sistema Katulad yung issue ng yung sa internet Pati yung pinakialaman niya. Sapagkat ang taas ng singil, super bagal, Tama. nag-improve. Nag-improve. Kasi this is the kind of presidency. This is the kind of leader na hinahanap ng mga tao. Kaya kahit na yung mama ay halos hindi na makalakad, nakikita natin matanda na, Ayan, si Yusek Ben, sapagkat nagkaroon siya ng karanasan. Tayo. Namimiss mo yan. Kahit na nga parang wala na tayong magagawa. Labag na sa konstitusyon yan, One term lang siya. Nasasabi natin, naiisip natin na hindi mo pa pwedeng ibalik ang ganyang klase ng presidente. Ayun. Yan ang mga hinahanap ng mga taong bayan dito kay BBM. Okay, Peter, hold your line muna at ito pa. Tama ka sa binabanggit mo. Ang tawag dito ay escapism. Linlangin at lituhin mo ang tao para umalagwa ang kaisipan at hindi makapokus sa realidad. Escapist. Nagpa-concert ang Malacanang. At kung ano-anong gimmick para magkaroon ng eskapismo, yung pag-alagwa ng kaisipan mula sa realidad, papunta sa imahinasyon at mga kalituhan. Dinadivert nila. Escapism. Tunghayan natin ang ulat na ito, imbis na sagutin ang totoong problema sa kabuhayan at lugmok na ekonomiya. Binatikos ng mga netizen ang Facebook post ng Presidential Communications Office tungkol sa gaganaping music kalayaan sa darating na June 10. Sabi ng isang netizen na kung ganito ba kamanhid ang gobyerno at puro na lang pa-concert sa gitna ng kagutuman, kakulangan ng trabaho at mataas na inflation. Iginiit pa ng isa na magaling lang ang gobyerno sa pa-concert at pa-party pero hindi matutukan ang kahirapan. Biro pa nga ng isa pang netizen na concert ang sagot ng pamahalaan sa mataas na inflation. Kahit ang dating opisyal ng palasyo na si Attorney Harry Roque ay napansin ang madalas na pagdaraos ng mga mararangyang fashion show ng Malacanang. Kaya ito na lang ang naging pabirong hirit ni Attorney Roque sa taong bayan. Choosy kayo at demanding. Yung pangarap ninyo hanggang pangarap na lang yan din. Kaya kayo hindi maligaya kasi dami niyong reklamo. Enjoy tayo mga kaibigan. Huwag na kayong magdusa. Kung umaalma na nga ang mga sitmura nyo, malungkot pa kayo at bugnutin pa kayo, wala na mangyayari sa inyo dyan. Isipin nyo na lang kung paano kasarap ang buhay nila na halos
linggo-linggo nagbabiyahe. Araw-araw nagpa-party at nagpa-fireworks sa Malacanang. O, di ba? Ang sarap noon. Kaugnay sa patuloy na iniinda ng mga Pilipino, mas bumilis nga sa 3.9% ang inflation o antas ng pagmahal ng presyo ng bilihin at serbisyo nitong Mayo mula sa 3.8% noong Abril ayon sa Philippine Statistics Authority. Pasok yan sa forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas mula 3.7 hanggang 4.5%. Isa sa pangunahing dahilan ng pagbilis ng inflation nitong Mayo ay ang mas mabagal na pagbaba ng presyo ng kuryente. Sa monitoring ng PSA, tumaas ng higit 20 piso nitong Mayo ang average price ng kuryente sa kada 120 kilowatt-hour na konsumo. If you have higher demand compared to supply, that would trigger some adjustments in the prices upward. Pagdating naman sa antas ng overall inflation nitong Mayo, nangunguna pa rin ang pagkain sa mga commodity group na may malaking ambag, partikular na ang bigas, karne ng baboy at luya. Pero sabi ng PSA, bahagyang bumagal ang rice inflation nitong Mayo kumpara noong Abril. Ayon kay National Statistician Claire Dennis Mapa, bahagyang bumaba ang retail price ng bigas nitong Mayo kumpara noong Abril dahil sa pagbaba ng presyo nito sa pandaigdigang merkado. Continuously bumababa siya. I'm looking at the average world price. Ito yung average ng Thailand and Vietnam. No? In terms of world prices, it is going down, and that's why we are seeing also a slight decreases in the retail price of rice here in the country. Pero kung ibabatay sa year-on-year comparison, mas mataas pa rin ang presyo ng bigas nitong Mayo ng 2024 kumpara sa kaparehong buwan noong 2023, partikular na sa well-milled at special na klase ng bigas. Pero sabi ng PSA na inaasahan na bababa ang presyo ng bigas sa mga darating na panahon dahil sa hakbang ng gobyerno na ibaba sa 15% ang taripa sa imported rice price. Pero pinalagan niya ng iba't ibang agricultural group dahil anila papatayin nito ang sektor ng agrikultura. Yun. Mga kababayan, these are hard facts na hindi natin pwedeng pasinungalingan. When the Duterte government went out of power, nang bumaba siya sa kapangyarihan, ang pinakamahal na klase ng bigas, na magandang klase, was only 43 pesos per kilo. Sa ngayon, 2 years lang, na pumalit si Marcos Jr., ang ganyang kalidad ng bigas na magandang klase para sa pagkain ay umaabot ng 65 to 68 pesos, even 70 pesos per kilo. So that's already almost 60% na pagsirit ng presyo ng local rice. Ang mga bigas na may presyong 50 pesos, 55 per kilo ay mga bigas na pinagtsatsagaan at halos hindi na makatao at makatarungang ihapag bilang pagkain ng tao. Pinagtsatsagaan na lang. Pero just the same, it's almost 20% ang itinaas niyan after 2 years lang na pag-upo ni Marcos Jr. doon sa mga mahinang klase ng bigas. Average, we have a 45% increase in the primary commodity, yung bigas. Samantalang konsyerto, ikot dito, lakbay doon, at parang ang presidente ay mukhang hindi nakapaglakbay aral ng kabataan niya, kaya naglalakbay, tudo-tudo sa iba't ibang panig ng daigdig. Imbis na sikasuhin ito. Yusek Ben Ranke, konsyerto, ditugtog, sa gitna ng rumaragasang gutom at kawalan ng kabuhayan. Sa tingin ko dyan, ang pananaw ko dyan kay Rick Peter, no, ano na lang sila. Dahil hindi nila masolusyonan ang problema ng taong bayan, dinadaan na lang nila sa pagpaligaya ng kanyang sarili. Inintay na lang nila kung kailan sila alisin ang taong bayan. Nagpapaano sila. Kawat dito, kawat din eh. Yung pagnanakaw dito, pagnanakaw doon. Lahat na bagay na makapasaya sa kanilang sarili ay yung ginagawa na nila. Dahil alam nila, aalasin na sila ng taong bayan dahil wala silang magawa sa mga problema ngayong kinaharap ng ating sambayan ng Pilipino. Wala silang magawa. Kaya nga, pasaya na lang. Sa Bisaya pa, puslan man. Walang nagmahal. Yun. Okay. Laklak dito, laklak doon, inom dito, inom doon, saya-saya. Total, ang ending dito, paalisin pa rin tayo ng mga tao eh. So yun, ang tingin ko dyan sa mga ginagawa nila. How scandalous at how callous is this? Peter Caramon, how insensitive can a leader go to the strength na kaya niyang tingnan ang nagugutom na taong bayan at asikasuhin ang konsyerto at paglalakbay aral, travel agency around the world, Peter? Yung sabi nga ni Yusek Ben,
Parang sa simpleng paglalagom dyan parang resign na sila. No? Wala na silang magawa kundi magpa-concert. Resign na sila. No? At kung titingnan mo, ang isang gusto kong tanungin, nasaan ang kaliwa? Nasaan ang mga maiingay na kaliwa? Na dati-dati, lalo na ng panahon namin, tumaas lamang isang sentimo ang gasolina. Parang mag-people power kami ng araw-araw. Nasa kali kami. Hindi kami mapigilan. Pero ngayon, hindi sila kumikibo. At nangunguna pa sila sa pagpapatawag ng kung ano-anong issue, mga hearing, diyan sa Congress, ng mga kung ano-anong katarantaduhan, walang kabagay-bagay, na walang kinalaman sa bituka ng tao, puro politika. Yang tatlong komunista dyan na nagsimula lang lahat ng katarantaduhan na to. Bakit hindi sila magpatawag ng hearing? Mr. President, bakit sinabi mong bigas na 20 pesos per kilo? Ano na nangyari? Bakit umaabot na ngayon ng 60 pesos per kilo bigas? Wala. Walang ganyang pinag-uusapan. Sapagkat hawak lahat sila sa leeg at ako dyan sa ilalim. Wala silang kung ano ang kumpas ni Romualdez, yan ang masusunod. Katulad nitong si Congressman Barbers, no? Si At Barbershop. sinususukan na naman itong mga kaliwa, magpapatawag ng meeting, ng hearing tungkol sa nangyayari sa Davao. Ano ba nangyayari sa Davao? Ang Davao City ay matatag sa pamumuno ng isang Duterte. Yan ang problema nila. Gusto nilang guluhin. Nakatulad ng ginawa nila dyan sa Bamban, Tarlac, na tuwan-tuwa ang mga tao. Biglang nagkaroon sila ng isang mayora, no? Na nagbigay ng hanap buhay, gumaganda ekonomiya nila, spy daw. No? Bigla nilang out of the blue. Biglang lumutang na naman si Risa Ontiveros. Espiya yan. Samantalang si Risa, wala na naman siyang mahiharap na anumang ebidensya. At yung walang kakwenta-kwentang bagay na birth certificate, hanggang ngayon pinagtatalunan nila, kinukulkul nila. Habang ang bayan ay nagugutom, yung mga real issues ay hindi pinag-uusapan. Tama. Hindi nila pinag-usapan, hindi nila kinukumpron, hindi nila hinaharap. Pagkat pati presidente, niloloko nila. Hindi alam, naniniwala ako ngayon. Naniniwala ako na hindi naiintindihan. I agree with Yusek Ben. Hindi naunawaan ni BBM kung ano nangyayari sa paligid. Kung ano nangyayari sa bansa. Ayun. Hindi niya alam. Kapiter, ito pa.